I suggested the Xylo eggs. What's that what those are? Welcome back sa bago niyong paborito at inaabangang Homegrown Graffiti Podcast. Yun ay ang Bandas Lock. Siyempre, hatid ng Get Up Hardware. Isang araw na naman, isang gabi na namang maraming laman, maraming kwento, maraming experiences. Ngayong gabi, masabi kong swerte ako dahil naimbita natin siya. Tinanggap niya yung invitasyon natin. Ngayong gabi, walang iba kundi si Outs ng LBC, ng GSM at ng 619. Tol, maraming salamat, Tol. Welcome sa Bandas Vlog. Kamusta? Ayos lang pare. Goods naman. Um, meron tayong merch na collab eh. 'Di ba? Yung ito. Kung gusto niyo gumet dito lang sa shop, may 5 pieces na lang, 4 na lang pala natitira. Limited lang siya. So, ayun, mula kay Outs at ang ganda getup. Yan. So, Tol, kamusta? Ngayong, netong mga nakaraang, wala kang tigil, Tol eh. Sa lahat ng ginagawa mo. Talagang destroyan. Parang araw-araw may bagong gawa. Sa mga live mo, nanonood kami. How was that? How was that feeling na araw-araw ka nakapag-paint? Parang, ano mo? Actually, parang minsan wala na ako nararamdaman tol pag nagpe-paint ako. Parang yun yung pinaka oras lang na kaya kong maging blanco yung utak ko. Kasi syempre sa araw-araw may kanya-kanya rin tayong dedications, di ba? May mga kanya-kanya tayong priorities. Yeah. Siguro yun lang yung gateway ko para magkaroon ng headspace. So, kung parang iniisip ng mga tao araw-araw ka nagpe-paint ka nun, dance din, man. Parang, um, hindi ko rin alam eh kung madalas ba ako nakagawa. Parang hindi ko na nga napapansin. Yeah, dahil, yun nga, sa mata ng tao, sa mata namin. So, although hindi mo na napapansin dahil naging routine mo na siya, nakikita namin na parang, uy, sunod-sunod. Parang, puro up. Kamusta yung pagiging Outs? Pwede ba namin malaman kung saan ba nagsimula yung Outs, Tol? From the beginning, how it started, kailan? Nagsimula ako magsulat 2007. Wala lang ako magawa nun eh. Parang naghahanap ako ng trip. Siyempre, adik ako dati, men. As in, puro bisyo, lahat ng mga masasamang bagay. So, parang that time, naghahanap lang ako ng something na pwedeng gawin na worthwhile. Parang yung pakiramdam ko, um, pakiramdam ko masusunod yung hilig ng laman ko. Kasi nagsasawa na rin ako ng, hindi siya nakakasawa magbisyo kasi for how long, parang hanggang ngayon, nagbibisyo pa rin naman ako. Pero, um, basta parang ibang klaseng trip lang siya na pumasok sa akin. So, parang, hindi ko lang napansin. Dati may parang, parang trip ko na lumaban sa gobyerno in my own way. Pero eventually, parang as time goes, parang tayo na, hindi ko napansin ako pala yung nilamon ng graffiti kung paano ako natuluyang na-addict na sa mga letra. Kung di ko, kung matatanong ko, Tol, kasi dati, may mga nagbabandal na about sa government, yung parang outs, something like that. Nasagi ba sa isipan mo na parang ikaw ba nasagi ba sa isipan mo na dahil ba outs, dahil yung nga sabi mo sa paglaban sa gobyerno, ikaw ba yung gumagawa ng mga ganon, yung outs or something malayo? Hindi ako yun, man. Oo. Para kasi yung meaning ng oust is to kick somebody out of place para tanggalin sa pwesto. So, more likely, kaya ako sinusulat yung oust, parang in every spot that I hit, I kick that spot out. Parang I own it. Parang out kay dito, man, akin to. Yeah, gets.
Um, may dadaan mo ba kami kung paano nag-start? Like, pero paano ka namulat yung sa eksena talaga ng graffiti na parang may ganito pala, may piyasahan pala, or saka ba nag-start? Sa tagging lang, or rekta ka na agad sa graffiti eksena? Nag-start ako sa tag talaga. Mostly tagging. Tapos, at that time kasi, parang 2007, nakatira ako noon malapit sa Katipunan eh. As in, parang 3 hakbang lang Katipunan na. So, back then, ang una kong nakita niyan, ng mga nagsusulat din, syempre DNBKST. So, kilala niyo na yung mga yon. So, with that being said, parang naisip ko na yung vandalism pwede mong i-kick into a different level. So, I created my own. So, parang eventually, ang doon ako, let's say, nag-umpisang mag-explore. Kasi wala namang means dati rin para mag-explore. Wala akong pera, wala akong cellphone. Although may internet, pero hindi yun yung mostly gagawin mo eh. Parang marami ka rin ibang iniisip nung panahon na yon. So, yun, nag-umpisa lang ako mag-explore sa sarili ko. Parang, pwede pala yung ganito, pwede pala yung ganon. I mean, pwede mo palang mapalawak yung um, skill set. Yes, pwede. Pwede mo pala ma-improve yung sinusulat mong letters. Parang ganon. At parang hanggang ngayon, never-ending process siya, man, na as long as nagsusulat ka, parang meron kang hinahanap na balance na hindi mo talaga siya kayang matagpuan, na hindi ka pwede maging satisfied sa ginagawa mo lang. Parang there's something more, there's something beyond. I don't know. Oh, yeah. Kasi sabi rin nila, kahit na nando ka na sa spot na yon na nasa top, kung sinasabi mo pa rin nasa top, may evolution pa rin nangyayari, di ba? Oo, tsaka para sa akin yung letter bending, it never stops. Eh. Kung gusto mo talaga mag-improve yung style mo, parang kailangan talaga hindi ka tumigil. Eh, syempre, hindi mo naman pwedeng gawin yun kung hindi mo feel. Ako sa case ko, man, parang hindi ko lang talaga mapigilan magsulat regardless. Kahit mag-isa lang ako, may kasama, whatever. Um, Speaking of may kasama, from the start, meron na bang may nag-influence ba sa'yo sa pagga-graffiti noong 2007, that time? Actually, noong 2007, ang unang nakasama ko, I mean, si Dice tsaka si Rhymes. Tapos nagkaroon kami ng crew, Big Quick Forbidden. Si Dice at si Rhymes, kamabata ko sila mga gangsta shit. Tapos, syempre sa mga gangsta shit sa amin, mga getuhan dun, parang andun yung vandalism ng mga gang, di ba? So, parang dun din ako nag-umpisa. Eh, dati metal-metal din ako eh. So, yung parang metal na letters, in-adapt ko din. Dati, parang, syempre combination of your own thoughts, tapos yung mga nakikita mo gangsta shit, parang pwede pala yun. So, with that being said, dalawa silang nakasama ko una. Tapos parang kami yung mga unang lumabas mag-bombing dun sa lugar namin. So, that's your first crew, right? First, hindi, first crew ko pick. Kasi at that time, parang nakita kami ni Manok. So, si Manok, hindi ko na maalala kung paano siya nagkaroon ng way para magkaroon kami ng contact. Pero ayun, eventually, parang nagkaroon ng isang paint jam na nagyaya siya. Tapos parang, sali kayo ng pek, ganito, ganyan. Ayun, naging pek ako. Tapos nung nawala yung, I mean, hindi naman sila like ganun ka active na as in bombings eh, more on street art sila eh. So, kami nito ni Dice at ni Rhymes, especially si Mad pala, si OG Mad ng Marikina. Isa rin siya sa mga una ko nakasama after ni Rhymes at ni Dice tsaka sa PEC. Nung naging PEC ako, saka ko siya nakilala. Nung pumasok si Mad na siya talaga yung mostly gangsta na letters talaga. Doon nabuo yung BQB, DPP Forbidden. Um, so, that time, ayun yung crew mo. And then, sa Kapek, right? BQBD tsaka PEC.
Siguro nag-run yan ng mga 2007 hanggang 2009. Parang medyo naging inactive sila, no? Um, Hindi naman sila naging inactive. Siguro magkaiba lang talaga kami ng trip. Kasi yung PEC nakita ko mostly, dati ano na yan, pyesa, character, doodle, and ako parang on the other side. Yeah, gets. Kasi, ang lakas na eksena ng graffiti dun sa Marikina ng time na yon, especially dun sa Paliparan na spot. Right. Yes. Sobrang, kumbaga, parang UP wall ng Rizal yun eh. Actually, wala pang UP wall. May Marikina wall na. Ngayon, wala na yung Paliparan eh, right? Wala, mula nung nag-start yung buffing sa Marikina na Marikina Art. Ayun, medyo mahirap gumawa sa Marikina. I mean, makakagawa ka, though mabuburagan. Um, bukod sa dalawa mong crew nung una, ano yung mga crew mo ngayon, tol? Ngayon, LBC GSM. Ng 619. Idaan mo kami, tol. Can you tell us about GSM? Kasi, ayun yung next na crew mo after nung netong mga bandang 2010? Hindi, naging LV muna. LB muna, LB. Oo, 2009 yata, naging LV ako. Tapos yung GSM later na yan eh. Siguro mga 2011 na ako naging GSM. So, may dadaan mo ba kami sa kung paano ka, di ba, kasi exploration na eh, nangyari. Nakakilala ka ng different artists, right? Or writer. Napasok ka ng LB. So, what is LB, tol? LV, Local Vandals. Lagi kasi ako lasing dati men, kaya medyo yung mga naaalala ko medyo foggy na yung memory ko. Pero as much as I remember, ano ba to? Lumabas kami niya ni Nuno tsaka ni Gravo. Hindi ko lang maalala kung magka-crew na kami nun. Binomba namin yung underpass sa Q Aviata yun. Una namin gawa na magkakasama. Hindi ako sure kung doon nag-umpisa yung ako makasali ng LV or may ibang instance pa. Pero parang yun yung naalala ko na una ko silang nakasama lumabas, mag-paint. Naalala ko yun, yung underpass na yun, parang sobrang lalaki nun eh. Ayun ba yung parang may background kayo na pink? Alam ko walang background yun eh, feelings lang, tas letters. Pero yung ah, may tagi-isang letra sa bawat pangalan namin na kulay pink. Yung i-share mo naman, tol, about dun sa yung GSM time. Kasi yung GSM time talagang ang lakas ng banda nung time na yun. Dahil sa GSM, parang namulat yung tao na parang pwede palang destroyan, ganyan. Kasi nakikita namin yung GSM as puro bandas lang talaga eh. Sa pagkakaalala ko naman, sa GSM, syempre, LV din si Ganjar. So, sama kami, madalas kami mag-paint. Tapos parang naging tropa ko na yung GSM. Naging GSM ako. Hindi ko lang maalala kung anong taon to. Hindi ako sure kung parang mga, ayun nga, 2011 or 2012 ako naging GSM sa Vandals. Tapos, ayun, nagulat din ako nang bumaba ako sa area ng GSM as in Fairview. Putang ina pare, sobrang lala ng vandalism doon. Wala akong makikitang bakanting spot. Yeah, tol, kasi yung GSM parang sila yung nag-open ng culture ng destroy vandal. Puro throw up lang, tol. Parang, especially Herb, buong QC. Parang isang buong spot, puro herb. Parang sila yung nagbukas dito ng kultura ng vandal na destroyan. Sa akin to lang, as I may sa view ko, parang 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 sa Taiwan, parang ganun na kahit saang sulok meron. Alam mo yun, yung parang kahit iskinita or sa backyard. Actually, yun nga, isa sila sa mga buong GSM as a crew. Isa sila sa mga una ko nakitang grabe rumatrat ng throwies. Kasi dati makikita ka mga bumpies, mga straight letters, buster. Pero ito GSM, sagad puro throw-ups. Especially Herb, Mose, Ganjar, Alibi, Rest in Peace. Yeah, alright.
So, simula nung nag-start ka, parang yung sa hometown mo lang yung mga nakakasama mo, di ba? Tapos, nandun na yung exploration, nakakilala ka ng mga iba pang mga writer. So, gaano ka-importante sa'yo yung pagkakaroon ng crew as a bomber? Epekto ng crew. Ayos lang, may mga kasama na akong mag-inom, gano'n. Tsaka alam nyo na. Pero when it comes to painting, parang okay yung may kasama para sa akin eh, pero iba pa rin yung pakiramdam pag mag-isa ka, tas sarili mong diskarte. Parang ako kasi, pag nagpe-paint ako, tol, katulad ng sabi ko kanina, doon pinaka nagiging blanco talaga yung isip ko. As in, kahit may kasama nga ako minsan, hindi ako nakikipag-usap habang nagpipinta ako eh. Wala lang, bang gusto ko yun eh, hindi ko iniisip yung ginagawa ko. Although, syempre aware yung senses mo sa paligid, pero yung ginagawa mo itself, yun. Gusto ko lang siguro yun yung pakiramdam na yun, kung ano man yun, kung ano man yung balance na nadadala sa akin nun. Yeah, it's like para kang nasa safe zone. Ay, hindi mo siya matatawag na safe zone, pero you're in the zone. Most definitely. Yeah. That's the word. So, from 2007 hanggang ngayon, tol, um, marami ng krong lumabas eh. From sa kahit sa from Luzon to Visayas, Mindanao, marami. Sa ngayon, tol, sino yung parang may props sa'yo? Binibigyan mo ng props, like, kung sino yung mga crew na nagugustuhan mo as a crew, yung ginagawa nila sa mga shit nila. Sa present time, nakikita ko props sa THW, although matagal na rin silang mga nagsusulat, parang iba rin yung galaw na ginagawa nila ngayon. Wasak din lahat ng eksena. Mga tropa din yung mga yan. Okay din yung MCD. Galing din ang pagtulak nila ngayon. Lakas din. Kung saan-saan ko din nakikita. Lakas din ang mga gawa nila. Ano bang crew ni Dork? Okay yung bata na yon, men. Lakas din siya. Rat-rat din talaga. Ewan ko yata. Actually, tropa niya rin yung mga THW eh. Sila siguro yung mga nakikita kong apps na ngayon. Yeah. Nakikita ko rin, especially yung mga THW, mga tropa rin, iba yung ginagawa nilang movement ngayon. Talagang high energy. High energy. As nakikita ko as high energy, di ba? Lakas. Tuloy-tuloy lang, pare. So, maganda yung napag-usapan natin ngayon. Marami kayong mapupulot sa mga sinabi niya. Break time muna tayo, tol. Nauuhaw na ako eh. So, yeah, balik tayo. Tol, nung 2007, paano mo nagagamit yung social media nun? Wala akong social media nun, men. As in, siguro nakikitingin ako pag may pinapakita yung mga tropa. Pero wala pa kasi ako as in tropa nga nagra-ride nun eh. So, wala. Ano yung pinagkaiba niya ngayon at sa nung 2007? Feeling ko ngayon, magandang means yung social media kung pagkakaperahan mo siya. And, of course, mas madali kang makamit ng different people around the world na nagsusulat. Ngayon sa social media, ano masasabi mo sa eksena ngayon? Eksena ng software. Eksena ng mga graffiti, ganyan. Feeling ko mas malawak lang yung nare-reach na pwede mong makilala when it comes to this graffiti world, quote unquote. Parang
Ang dami mo kasing makikita eh. So, okay siya para sa akin. Kasi dati magazines, nung time na starting era mo, naglo-look up ka rin ba sa mga magazine for inspo or for siyempre exploring ganyan. Naglo-look up ka rin ba sa mga magazine na ano? Actually, hindi. Yeah. Hanggang ngayon, parang bihira ako mag-explore kahit sa SOCMED. Mas focus lang ako, wala lang, sariling diskarte ko pa rin. Sariling diskarte ko lang din. Yung style mo unique eh para sa amin. Ah, may gusto akong itanong tol about sa style mo tol. Paano mo naiisip na kasi iba't iba yung nagiging style mo eh. From noong 2007, parang yung style mo noon binalik mo ngayong era 2020 ganyan. Parang bumalik ka ulit sa style na nung unang mong gawaan. Paano mo naisip na magbago ng style tas balik tas laruin yung mga letra mo tol? Hindi ko kasi talaga mapigilan, tol, mag-isip ng mga letra. Minsan kahit nakatingin ako sa ulap, nakikita ko yung letra ko eh. Minsan kahit nakatingin ako sa pader, nakikita ko yung letra ko. As in blank na pader ha, hindi yung pader na may nakasulat. Minsan nga kahit nakatingin ako sa mukha ng tropa ko, nakikita ko yung gawa ko eh. Talaga ang galing mo. I mean, iba yung paglalaro mo ng letra. Kasi sa may mga ganun eh. May mga ganun eh. Ah, parang makikita mo yung art mo sa iba't ibang shapes. Alam mo yun? Paredolya. Oo. Nakakita ka naman ng mukha pag paredolya. Pero, hindi, jokes aside, man, parang I just can't stop thinking of ano pa yung pwede kong maibalance. Pag nakikita ko kasi yung letters ko, parang never ako nakontento. Laging gusto kong baliin pa siya. Parang pag may naisip ako, automatic sinusulat ko agad. So, hindi ko alam men, hindi ko lang talaga mapigilan. Feeling ko sakit na to eh. Yung style mo kasi ganun eh. May bago, may bago. Especially, yung mga gawa mo na malalapad. Yung mga letra mo nag extend eh. Alam mo yun, parang yung team mo nalaro mo ng may ganun pa. May mga arrows, may mga kadugtong pa. Actually, malaking factor yung spot pagdating sa pagbabago ng letra. Tingin ko at least for me. Kasi ako, pag gumagawa ako, hindi ko iniisip yung gagawin ko eh. Pag nakita ko na yung spot, doon ko na may isip yung gagawin ko. Kumbaga, hindi ako yung tipo na nag-sketch tas tangin na ito yung gagawin ko mamaya pare. Parang hindi ako ganun eh. Parang, ayun nga, sabi ko kanina, ayoko na nag-iisip talaga men pag gumagawa ako. Parang more on, ano na nga lang siya eh, reflex na lang siya ng muscle eh. Parang yung utak ko gusto ko talaga ano siya, parang naka-incognito, naka-off. Yung senses lang yung gumagana. O then parang hinahayaan mo na lang yung kamay mo. Hinahayaan mo na lang yung kamay mo na ikaw nang bahala, ganun ganyan. Kasi yung mga spot mo tol, ang lalaki. Paano mo pine-prepare yung mga spot mo? Uh, may dadamo ba kami dyan about dun sa paghahanap ng spot mo or pag may nakita kang spot, gagawa mo agad? Depende sa spot, men. May mga spot na tansya mo, pwede mong gawan agad. Pero may mga spot din naman na hindi. So, pag hindi, kasi yung pwede mong gawan agad, given na yun, alam mo na kung paano gagawin mo, so paint ka lang. Pag hindi, madalas nagsisinungaling lang ako, men. Oo, sinasabi ko lang, art lang po to, parang design lang, libreng design. Fuck you. Parang light sheet steel, man. Yun, madalas nagsisinungaling lang ako, men. Yung lugar nyo, pansin ko, kada may bagong gawa, tinatakpan agad, binabuff agad ng government. Ano masasabi mo ngayon din sa lugar nyo na bakit ganun nangyayari? Bad trip. Tangina. Basag, men. Minsan, may mga gawa ako na
isang buff nila, mga 5 gawa ko yung nagagawa, 10, putyang pinakamadami ko kung nabilang, 15 gawa ko yung nawala sa isang buffing nila eh. Tayo nabasag yun, man. Especially may mga spot doon na ikaw yung kumuha eh. Tangina, hindi naman nila spot yun eh. Tsaka hindi naman nila pag-aari yun eh. Especially kung private. Kung government given, sige, okay na buff. Okay, sige, gagawa ko na ulit yan. Pero yung mga private shit na ikaw mismo kumuha ng pader, basag, men. Bad trip yun. Pansin ko ngayon, yung in ngayon, ganun eh. Parang gaya-gaya na yung mga katabing cities eh. Hanggang dito sa Cainta, ganun na nangyayari. Even though legal naman yung ginawan, tatakpan pa rin nila. Kahit private, tatakpan na rin din nila. Ewan ko nga itong roll-up namin, may gawa to eh. Baka pag nag-clearing ulit sila, baka madamay to or something. Pero pag nakita naman siguro nila itong gawa na dito na maayos, hindi siguro mako-consider nila. Pero sa lugar nyo ba, pagka halimbawa na pyesa yung ginawa, matatakpan pa rin ba yun? Or nako-consider nila as art or something? Lahat tinatakpan, men. Kaya nga sa amin, minsan napipwersa akong gumamit ng makulay or magkulay ng gawa ko para at least sa paningin ng tao, maganda siya. Pero, putang ina, parang regardless eh. Kasi, ako, gusto ko pag gumawa ko, simple lang, mabilis lang eh. Ayokong pinapatagal pag gumagawa ako. Tangina, sumasakit yung ulo ko pag matagal na ako nagpipaint. Parang ang dami ko nang naiisip na ibang bagay, men. Gusto ko saglit lang, parang it is what it is, that's it. Tapos na ako sa'yo, parang ganun. Na-claim ko na yung spot. Pero, tangina, kahit anong gawin mo, lagyan mo ng pagandahin mo, gawin mo medyo artsy, in a way, tangin na buff lahat. Ubus, pati pantubos, man. Bad trip yun, tol. Especially kung simpleng writer ka lang na parang hinasel mo lang yung pambili mo ng paint. Di ba? Kasi babab. Di ba? Bad trip. Tell us, Hindi lang din yung sa pinambili ng paint, man. Yung oras na ginugol mo doon. Syempre, especially yung pinambili ng paint, tangin na, hindi naman natin pinupulot yun. Tapos yung oras na ginugol mo doon, plus yung effort mo, yung dedication mo para kumuha ng mga spot na masasabi mong sa'yo, kahit sa anong paraan, mabuti man o masama, tangin na basag pa rin yun, di ba? Kung especially city buffing lang, gobyerno lang yung nagkura, tangin na nila, di ba? so ito na yung time na kung anong, may masasabi ka ba dun sa, or message lang, tol, na kung sakali makonsider nila yung mga ginagawa natin, ano yung masasabi mo sa government or sa clearing something? Yeah. Tangin na nyo, men. Huwag nyo tatakpan gawa ako, hantingin ko kayo. Pero I guess, ganito talaga yung sistema. Like, hindi lang naman dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa ibang planeta, sa mga ibang universo, pare. Ang nakikita ko nangyayari din, meron talagang buffing force. So, merong mga spot na let's say, wreck na spot, crash na spot na pwede kang gumawa doon. Hindi sila magpe-press ng charges sa'yo kahit gawan mo yun. Merong mga, let's say, marami na talagang graffiti na spot, marami na nakapag-paint doon. Na, binabuff pa rin siya. So, ang tendency, yung mga writer, babalik-balikan nila, man. Parang ganun din yung nakikita ko eh. Kahit, regardless, kahit anong klaseng spot yan, pader, roll-up, shutters, trend, building, private, government property, may buffing force talaga na nagpa-buff. So, it's inevitable, man. So, kumbaga, don't cry over spilled milk na lang, man. Pag na-buff yung gawa mo, gawa ka na lang ulit. Pero I guess, it all boils down to the point na, tangina, pag na-buff yung gawa mo, basag ka, man. Bad trip. Yun talaga, yun talaga. Tama nga yung sinabi mo na may buff first talaga. Mapa-government or may-ari ng pader or may-ari ng bahay, kahit sino man, parang given na lang yun sa eksena. Kumbaga. Yeah. Can you tell us about sa mga experiences mo simula nung 2007 from now, some of your experience na hindi mo malilimutan, tol?
Dami na nagsabi dito ng mga experience no, yung mga hindi nila malilimutan na pagka-tus, mga ganon. Actually, madami talaga nun. Hindi mo maiiwasan yun. At napaka-unforgettable ng mga moment na yun. Pero hindi ko nakakwento yung ganun ko. Kasi maraming malala din. Na bad trip din talaga. Pero pwede ko rin sabihin, siguro, yung sa akin lang, yung tumatak na hindi ko talaga malilimutan na experience when it comes to graffiti. Isang malamig na gabi. Nagbabike lang ako mag-isa. Nagtatag, nagpe-paint, the usual get up nung early days. Uso nun, tol, na-try nyo ba yung maangas ka nun pag nagpipaint at kaagatin mo yung cups para matanggal? Kasi minsan madulas yung cups, mahirap siyang bunutin Pag ubus na yung cans mo, kaagatin mo yung cup, tapos papalitan mo ng lata, paint ka ulit. May isang beses na kinagat ko yung cup. Tangin na pagkaagat ko meron pa pala yung paint. Tangin na bumuga siya sa ano ko, sa mukha ko, sa lahat, sa ilong. Putang ina men, natatandang-tanda ko pa river blue na boss niyon men. So pagkaagat ko, putang ina, ano ko sulasok men, as in parang napaludo ko pukin ang ina, parang ano nandilim yung paningin ko. Tapos sinasalat ko yung pisngi ko pukin ang ina kulay blue na pagtingin ko. Tapos dumura ako kulay blue. Suminga ako kulay blue. Tangin na uwi na ako men. Parang hanggang sa bahay pukin ang ina kulay blue lahat ng nilalabas ko. Kasi nung pagka ah, nag-start ka pa sa graffiti, hindi ka pa immune sa sa amoy ng spray paint, di ba? Kung halimbawa ngayon mangyari sa iyo, kaya mo pang ma-endure eh. Pero siguro kung kasi simula mo pa lang, iba eh. No? Hindi, actually, nung panahon na yun nga yung panahon na mas immune ka sa spray paint sa amoy. Tangin na kasi, hayok ka talaga nun. Yun kumbaga, hype na hype ka. Okay na ina, pero ibang klase pala yun pag kinain mo yung paint. Pero napansin ko rin mula nung nag-umpisa yun, I mean, mula nung nangyari yun, parang din ako nag-umpisa ma-addict, men. Hindi ko na talaga mapigilan. Parang pumasok na siya sa sistema ko, men. Pumasok na sa system mo, no? Kumbaga, humalo na sa dugo mo, tol. That's it. Kaya siguro ganito. Pwede natin gawin yun, tol, no? Ihalo natin yung inject natin. Try mo, baka malay mo, lumakas yung nag-get up, di ba? Pag yung mga bumibili, pag isprayan mo ng isa sa bibig. Tol. Tol. Tapos, yung sa'yo, boss ni, spray namin sa kanila, dope or si Max. Imported cans para, di ba, po kayo ng ina nyo, gumaling kayo mag-paint, kumain kayo ng paint. So, alam niyo na, para gumaling, kumain kayo ng paint. O kaya halo niyo sinigang, tol, pwede naman, di ba? Paano mo na babalanse ang current life mo sa pagka-graffiti? Balanse ng buhay tsaka graffiti. Paano ko nababalanse yung buhay tsaka graffiti? Alam niyo sikreto, men. Hindi ko siya binabalanse. Fuck life, men. Graffiti lang. Hindi. Siyempre, hindi ko rin alam Siguro routine na siya. Kasi kahit saan ako magpunta, meron akong dalang markers, meron akong dalang paint. So, ginagawa ko yung mga responsibilities ko, syempre. But at the same time, I just paint with it. I just paint with my responsibilities. So, I guess that's how I do it. Hobby na ba tawag doon sa pagka-graffiti? Hobby mo na yun? Siguro mas appropriate siyang tawagin na chronic illness. Sabi mo nga, as a chronic illness, tol. Yun nga, sabi mo sa amin nung kanina na parang nagiging in a zone ka na kapag nag-graffiti ka. May mga time ba na may mga scanning, may mga something while you're in a zone, tas may mga biglang scanning na nanggugulo sa habang gumagawa ka? Madalas, syempre, number one dyan, yung mga concerned citizen. Of course, yung mga puwersa ng gobyerno, na mga, yan na yan, ginagawa mo. Madami, men. Pero yun nga, tulad ng sabi ko kanina, binabola ko lang din sila. Madalas naman, madali naman silang utuin. Huwag ka lang makatapat ng kupal talaga.
na tangin na last time, meron akong ginawa na okay naman yung spot. Feeling ko okay naman gumawa doon. Tapos may nakausap pa ako na parang ano siya, nagwawalis na taga-barangay, barangay hall yata ng Taguig. Sabi niya, okay lang yan, paint lang. Parang sabi ko, okay lang magawa ito. Parang ano naman kasi madumi na yung spot eh. Lilinisin ko lang, sabi ko. Tapos tangin na maya-maya, dinakma na ako ng mga puki ng inang, ano daw yun eh, parang mga barangay police daw yun. Tangin na basag, men, na parang, tangin na nyo, nakausap ko nga yung isang empleyado ninyo, okay lang eh, so hindi kayo organized. Tingin na nyo, tapos parang ano, men, tangin na hinold nila ako for at least pagkakaalala ko 12 hours eh. Tangin na wala pa akong tulog nun, galing ako ng trabaho. So gusto ko lang mag-paint tapos magpahinga. Tangin na nabulilyaso pa. Basag men, tapos tangin na hindi nila alam yung ginagawa nila men. Tangin na. Hindi nila ako mahanapan ng complainant. So technically, pag wala kang complainant, wala kang kaso men. Fuck. That's it. Di talaga sila organized. Na parang di nila alam talaga ginagawa nila. Pero, while na may mga time ba na talaga na yung talagang nasa zone ka na talaga, yung focus ka na tapos bigla-biglang may papasok. Ano yung nararamdaman mo, tol? Ayos lang. Minsan, ano eh, parang hindi ko na iniisip yung parang normal na siya. Parang, okay, ganun ba yun? Sige, paint lang ako dito ha. Bahala ka dyan, bahala rin ako dito. Wag mo lang akong hahawakan. Wag mo lang akong guguluhin. Sabihin mo lang lahat ng gusto mong sabihin. Ayos lang. Normal. Way back then, tol, ano bang taon yun? 2012, puro Buster ginagawa mo eh. No? Or 2012 ba yun? Or Siguro mga ganun nga. Some time around. so, how was it feel na parang ngayon may gusto mo pa rin bang mag-buster? May mga time ba na sumasagi sa isip mo na pag may nakita kang spot na pwedeng mag-buster dito, tol, mag-buster ako? Oo, tol, tangin na nasira lang yung pool ko nung nakaraan. Kaya hindi pa ako nakaget ulit ng pool. Pero masarap mag-buster, man, especially pag malapit na mag-election. Kasi yung mga baba, napupuno siya ng mga wheat paste na ads. So, ang masarap kanain yan, puro taas. Mga hindi nila kayang abutin. Okay din naman mag-buster, man. Like, sarap din gawin yan. Kasi tipid pa. Ang laki pa na nagagawa mo. Can you share to us na paano ka gumawa ng buster? Gaano katagal? Ano bang inuuna mo, lining or fill? Depende, man eh. Depende sa spot. Kung tingin mo dun sa spot, pwede mong unahin yung fill-ins kasi okay naman yung pader. Tsaka kung depende rin kung paano yung letra na gusto mong ilapat sa buster. Parang pwede mo unahin yung fill-ins. Pero pag minsan, pag yung mga spot na mahirap siyang ukita ng letra, pang minsan nga hindi ka na hindi ka na magsha-shadow, parang pwede ng lang din eh. Pwede ng as in rekta blacks lang eh, or kaya rekta whites lang eh, para lang mailapat mo yung pangalan mo dun eh, para lang may get up mo yung pangalan mo eh. Pero yun, kung sa tagal naman, depende rin sa spot. Pag mahirap gawan yung spot, kaya na siguro mga more or less 1 hour. Pero pag chill lang puta, mga 15 minutes, kaya mo mag-buster. Sa ngayon, tol, ano masasabi mo sa eksena from 2007 sa starting days mo hanggang ngayon, tol? Anong nagbago? Well, dati, nung umpisa, parang naging cycle na nga siya ngayon eh. Dati kasi nung umpisa, lakas men, tangin ang dami nag-graffiti, tangin na bata, matanda, mga tito, tita, may ngipin, wala bakla, tomboy, tangin na lahat nag-graffiti men. Tapos medyo nag-subside ng konti. Yung ibang mga kasama ko dati, nag-iba na ng trip. Nabawasan yung mga nakikita ko nagsusulat. Actually ako, may downtime din ako. May panahon din na medyo hindi ako ganun kadalas nakakagawa. Pero tangin na ngayon, siguro, di ko alam, 3 to 4 years na running na. Putang ina, ang dami ulit nagsusulat, men.
parang ano na nga yun, umikot na yung cycle. Tangina, ito na ulit, putya, boom na ulit pa. Pare. Kumbaga parang ano eh, nag-reset. Oo. Angas, maangas, tangina. Props sa lahat ng mga nakikita ko malalakas, tangina. Solid kayo, alam nyo kung sino kayo, men. Astig. Lupit na mga gawa, tangina. Sarap tingnan, men. Ang angas. Challenging, syempre, sa mga peers na lahat ng mga kasabayan magsulat, sa mga nag-uumpisa pa lang, sa mga matatagal na, tangina. Angas, men. Ah, maraming style na lumabas. Maraming ah, malalakas na loob na lumabas. About sa style, tol. Ano masasabi mo ngayon? Naglabasan na yung mga anti-style. Ano masasabi mo sa anti-style, tol? Okay din siya, pare, para sa akin. Pero kung pupunta ka dun sa question na tungkol sa style, maraming naglabasan na style. Feeling ko, dati pa naman ganun na eh. Siyempre, sa dami ng nagsusulat dati na sinasabi ko kanina na umonte, tapos dumami na ulit ngayon, syempre mapapansin mo, ang dami na ulit iba't ibang style. And dun sa pinag-usapan din natin kanina na dahil sa SOCMED, mas malawak yung pwede nilang explorein when it comes to influence and stuff. Di mo may iwasan yan yung maraming style na lumalabas. And para sa akin, okay men, angas, astig yung mga style. Pero personally, mas naglo-look up ako dun sa merong sariling style, men. Hindi dahil sa magaling, maganda, anti anti-style or ano bang tawag dun sa wild style. Mas parang para sa akin mas astig yung may original na style regardless if it's wild, if it's basic, if it's anti or whatever style you have, man. Mas maangas lang pag nakikita mo na yung style, totoo lang din siya dun sa gumagawa. Oo, tol. Saka, dumedestroy talaga. I mean, as a vandal or as a graffiti artist, may nagagawa yung gusto niyang mangyari. Nakikita mo ba yung evolution ng paggamit ng spray paint or ikaw tol, anong point out mo dun sa dati? Dati wala pa, di pa masyadong in yung mga imported cans eh. Saka sa ngayon tol, anong yeah, anong hope mo doon tol? Well, parang dati, local cans, although meron ng painter's touch, hindi mo siya lang makukuha ng efficient na hindi yung pag gusto mo makukuha mo siya, bihira, limited lang. So, mas mas malupit yung struggle ng pagkuha ng paint na gusto mo dati. Marami rin Pilox dati. Although, local, ano rin yun eh, ang tip nun yung Valspar din. So, hindi siya yung katulad ng imported cans. So, dati, madami ako nakikita na mga dati, talagang meron na silang style na parang hirap na hirap silang gawin yung style nila dahil tangina ang pangit ng paint. Di naman sa pangit, workable naman siya. It's doable, but still, when it comes to the style itself, yung outcome ng gawa mo, kasi kukumpara mo sa mga nakikita mo sa mga ibang bansa, pukin ang ina, kaya parang dati nagiging malayo yung Pilipinas pag kinukumpara mo sa gawa ng ibang bansa. Parang tangina kasi yung paint dito, local sa yung quality niya, to be honest, it's not that good. Pero ngayon, tangina, men, pagka naka-imported cans ka, parang hell yeah, tangina, ibibigay talaga yung gusto mo eh. Lalo na sa bombings, tangina, ang bilis pare. Kasi sa local cans, limited lang yung fat cap eh. Although kahit meron kang fat cap na ginagamit sa local cans, it doesn't really give the buga na makukuha mo sa imported cans. Parang pag naka-imported cans ka, tangina, ibibigay talaga niya yung gusto mo, men. Yung laki ng gawa na gusto mo, yung tag na gusto mo, makukuha mo. Yeah. Kasi dati, Boss ni Pilox, tas ano pa ba yung isa? May isa pang local can na yung parang kulay navy blue. Botany. Botany ba yan? Tsaka Postni. Posni. Hindi, joke lang, di ko alam Ito yun. lang yun, ito lang yun. Iba yung tawag na nito. Tas
Kasi dati nga, yung sabi mo na ah, hindi naman pangit yung gawaan dati. Hindi lang, wala pang control ng can dati. Hindi lang talaga maganda yung paint na ginagamit natin dati. O kasi tas wala pang mga caps, Limited. limited. Neto lang nilabas nung naglabas si Uso, aka Cass, ng mga Japanese caps, right? Yeah. Yeah. OG rin yung mga caps na yun kasi parang ay siya yung pinakaunang naglabas dito, tol, ng mga Japanese caps. So, that time, nung lumabas na rin yung mga caps na yun, parang nagkaroon na natuto na yung mga writer nun paano mag-flares, di ba? Oo, men. Hindi ka naman like yung pag nakita mo, alam mo na kung paano gawin eh. Siyempre, pag nahawakan mo yung cups, kahit sabihin mo, tangina fat cup yan, tangina skinny yan, tangina red dot yan, tangina ano yan, level 99 Montana yan. You'll never know unless you try na isulat yung spray paint gamit-gamit yung cup na yun. Yeah, it's a matter of experience pa rin talaga. May mga time pa nga na nag improvise eh. Sinusugatan. Dati, yeah, hinihiwa ng pare, ng parang yung plies. Tutusukin mo yung lokal na boss pinaka. Tutusukin ng para mainit na karayom para lumaki yung pinaka-tip nung caps. So, Tol, ano masasabi mo sa mga aspiring and mga gustong mag-start at mga kaka-start pa lang sa graffiti? Just be yourself, man. Gawin mo lang yung gusto mo. Walang pasagan ng trip. Ang takakin mo lang yung landas na trip mo, pare. Siguro, maging ka lang, pare. Maging tunay ka lang sa sarili mo. Tsaka sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Basta maging totoo ka lang. Sa sarili at sa style mo. Medyo marami ng laman yung podcast natin. Marami mapupulot na aral. Saka siksik na yung mga pinag-usapan natin. Bago matapos yung podcast na to, Tol, wala ka ba papasalamatan na tropa, shout out? Yo! Shoutout sa lahat ng tropa ko dyan sa labas. Mga nagiinom ngayon, lalasing na oh. Si Isa, si Crank, si Chogs, tangin na yun oh. Sumusuka na si Isa pare at alalayan niya yan. Pag-aangkas pa yan. Oh sige, atid na lang natin yan pa uwi. Shoutout sa mga kakru ko lahat. LBC, GSM, shoutout sa mga kapatid ko sa CSK, shoutout sa lahat ng mga nagmamahal sa akin na laging nandyan para sa akin. Yo, shoutout sa mga totoong kupal ng graffiti, sa mga totoong nang wawasak ng eksena. Alam nyo kung sino kayo, men. Shoutout sa lahat ng sponsor namin na Radio High, Daily Grind, Suave Manakbo, Dope Cans, Large Mill Print Lab. Check nyo yung bagong namin, yung bagong release house and DGO. May ano pa kami dito, apat pa. Shoutout din sa Can't Stop Cadence, sa lahat-lahat ng mga sumusuporta ng podcast na to, Scream Hardware. Palagi nyo ipapollow yung page natin sa Facebook, sa Instagram. Saka subscribe kayo sa YouTube channel namin, The Bandas Block. Maraming bagong abang podcast, maraming kwento, maraming magpupulot na aral. Iba't ibang mga artist, tol. Comment lang kayo sa comment section kung sino yung mga gusto nyong i-guest natin. Marami pa. Hindi lang puro talaga dito. Marami kayong abangan. Netong mga week, puro full load kami sa mga shoot ngayon. Kaya marami kayong abangan, tol. So, yeah, maraming salamat. Peace. Yeah. Salamat, tol. Salamat. Thank you. Thank you.